Si Manny Pacquiao, ang unang tao sa buong mundo, na may history of 8 Division World Champion, sa larangan ng boxing. Siya rin ang unang nanalo, ng lineal champion, sa 5 iba't ibang weight classes. Siya rin ang unang nanalo, ng mga major world titles, sa mahigit 4 na glamour divisions, sa flyweight, light welterweight, light middleweight, featherweight, lightweight, at welterweight. Pero bago narating ni Manny, ang tagumpay sa kanyang boxing career, ay matinding hirap at sakripisyo muna, ang kanyang mga pinagdaanan. Bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Noong mga panahong nagsisimula pa lamang, si Manny Pacquiao, sa kanyang karera sa boxing, ay talagang lihado, mahina, at walang kalaban-laban, ang ilan sa mga naging prediksyon, ng ibang mga analyst at mga banyaga, sa kanyang kakayahan. Ayon sa mga ilang analyst, at mga banyaga, ay mahihirapan daw si Manny Pacquiao, na itapat sa mga kasalukuyang kampyon, noong mga panahong bago pa lamang siya nakilala, sa larangan ng boxing. Kahit sa pagkapanalo pa niya noon, sa kampyon ng IBF 122, noong June 23, 2001, sa isang South African boxer, na ang pangalan, ay Lelo Ledwaba. Kahit ginulat pa niya noon ang Las Vegas Arena, dahil sa knockout na pagkakapanalo niya, kay Ledwaba, ay marami pa rin sa mga banyaga, ang walang bilib sa kanyang kakayahan, na makipagsabayan, sa mga top contender noon, sa larangan ng boxing. Ngunit ang malaking pagkakamali, at hindi alam ng ibang mga expert, at mga banyaga, na ang pagkatalo sa kanya ni Lelo Ledwaba, ay simula na pala ng hudyat, ng mga kamao na taglay ni Manny Pacquiao, ang tatama at magpapabagsak sa ring, sa mga sikat, na mga boksingero noon. Ang masakit pa nito, para sa mga sugarol, ay ang kanilang paulit-ulit na pagkatalo, dahil sa kanilang pagpusta noon, sa mga nakakalaban, ni Manny Pacquiao. Ayon kay Manny Pacquiao, ay bago niya napatunayan, ang kanyang kakayahan, sa mga taong walang bilib sa kanya, ay talagang matinding hirap muna, ang kanyang hinarap, para labanan ang ilan sa mga boksingero, na naliliitan ng pagtingin, sa kanya. Matapos nga ang laban niya noon, kay Lelo Ledwaba, ay nakaharap naman niya, ang isa sa pinakamagulang na kanyang nakalaban, na nagmula sa Dominican Republic, na ang pangalan, ay Agapito Sanchez. Ayon kay Manny, sa kanilang naging laban ni Sanchez, noong November 10, 2001, ay nakaranas siya ng ilang mga foul, at ang masakit pa dito, ay ang low blow na kanyang tinamo, na lubhado siya nasaktan. Dahil sa tindi ng kanilang bakbakan, ay naging split draw nga ang resulta, na inakala naman ng ilang mga banyaga, na hindi gaanong ka-explosive, ang pambato ng Pilipinas. Pero sa mga sumunod na laban, ni Manny Pacquiao, ay bumalik siyang handa, at kakaiba ang lakas, na puro knockout nga ang sinapit, ng mga sumunod, na nakalaban niya. Nang matapos ang kanyang laban kay Sanchez, ay sumunod naman niya nakalaban, noong June 8, 2002, ang Colombian boxer, na ang pangalan, ay George Eliezer Julio. Natapos ang kanilang bakbakan, sa loob lamang ng second round, dahil sa matinding knockout ang inabot sa kanya, ni George Julio. Ayon kay Manny Pacquiao, ang sumunod naman niya na nakalaban, noong October 26, 2002, ay nagmula sa bansang Thailand, na ang pangalan, ay Prayat Sawangam. Sa kanilang matinding bakbakan, ay unang round pa lamang, ay knockout agad kay Manny, ang kanyang kalaban. Ang sumunod niya na nakaharap, ay nagmula naman sa bansang Kazakhstan, na ang pangalan, ay Serekshan Yeshmagambitov. Sa kanilang matinding laban, noong March 15, 2003, ito ang nagpa-knockdown kay Manny, matapos siya tamaan ng isang solid punch, na galing sa kanyang kalaban. Pero pagdating na ng round 5, ay knockout rin ang inabot, ng kanyang kalaban, at si Manny Pacquiao, ang panalo. Ayon kay Manny, ang sumunod na humamon sa kanya, noong July 26, 2003, ay nagmula naman sa bansang Mexico, na isang undefeated boxer, at nanatiling kampyon pa noon, sa IBF 122, na ang pangalan, ay Emmanuel Lucero. Pero sa tindi ng atake sa kanya, ng kanyang kalaban, ay hindi pa rin ito umubra, at hanggang round 3 nga lang, ang inabot niya, kay Manny Pacquiao. Dahil sa lakas, at solid na mga suntok ni Manny, ay halos mag-collapse na si Lucero, dahil siya ay napuruhan, sa kanyang panga. Dahil dito,
ay pinatigil agad ng referee ang laban, at knockout ulit ang pagkakapanalo ni Manny Pacquiao. Kaya naman dahil sa mga laban na ito, ni Manny Pacquiao, ay unti-unti nang nakikilala ang kanyang pangalan, dahil sa lahat ng kanyang mga nakalaban, sa 122, ay hindi nakakatagal, sa kanyang mga suntok. Dahil sa pagkakapanalo niya, sa Mexican boxer, na si Emmanuel Lucero, ay ito ang nakatawag ng pansin, sa mga Mexican, para itapat, ang kanilang superstar. Kaya naman ito ang apat, na mga boksingerong sobrang sikat, na pinatumba lamang ni Manny Pacquiao, sa mismong kasagsagan, ng kanilang prime. Number 4, Marco Antonio Barrera 1. Siya ang isa, sa pinaka-the best na punch for punch, at superstar, na ipinagmamalaki, ng bansang Mexico. Matapos nga ang laban ni Pacquiao kay Lucero, ay si Barrera na ang sumunod na nakalaban, ng ating pambansang kamao. Si Marco Antonio Barrera, ang kilalang hari sa kanyang division, sa featherweight, dahil sa pagkakapanalo nito noon, sa mga sikat na boxers, gaya nila Eric Morales, na isa ring Mexican professional boxer, at ang British former professional boxer, na si Naseem Hamed. Dahil sa kasagsagan noon, ng kasikatan ni Barrera sa boxing, ay talagang inakala ng marami, na napakaliit lamang ng chance, na matalo ito, ng isang hindi pa kilalang boksingero, na si Manny Pacquiao. Noong November 15, 2003, ay naganap na ang laban, sa pagitan ni Barrera at Pacquiao, sa San Antonio, Texas, sa Amerika. Sa kanilang laban na ito, ay marami pa rin talaga sa mga banyaga, ang hindi pa rin naniniwala sa kakayahan, ni Manny Pacquiao. Kaya naman halos lahat ng mga banyaga, na nanood dito, ay sa kanyang kalaban nagpusta, na si Marco Antonio Barrera. Sa simula pa lang ng kanilang laban, ay puro hiyawan agad ang inabot, ni Manny Pacquiao, sa mga fans. Dahil mabibilang lang noon sa mga daliri, ang mga fans na sumusuporta, at nagtitiwala sa kakayahan, ni Manny Pacquiao. Dahil halos lahat kasi, ng mga taong nanood sa arena, ay kay Barrera sumuporta, at nagpusta ng malaki. Sa simula pa nga lang ng round 1, ay mabilis nang binilangan ng referee, si Manny Pacquiao, ito ay matapos siya matumba, hindi dahil sa suntok ng kalaban, kundi dahil, sa pagkaka-outbalance. Kaya naman dahil dito, ay nag-init lalo ang ating pambansang kamao, at agad naman nakabawi, nang patumbahin niya si Barrera, sa round 3. Dahil dito, ay biglang natahimik ang buong arena, matapos tamaan ni Pacquiao, ng napakalakas na straight left, na tumama, sa panga ni Barrera. Sa round 6 naman, ay muling pinatumba ni Pacquiao si Barrera, matapos niya ito tamaan, ng left hook. Ngunit hindi ito binilang ng referee, at sinabing nadulas lang. Sa kalagitnaan nga ng kanilang laban, ay nagsimula ng mangamba, ang mga fans, at mga nagpusta, kay Barrera. Hindi na rin mapakali ang kanyang promoter, na si Oscar de la Hoya, dahil sa hindi lamang pagsuporta sa kanya, kundi dahil sa paniguradong malaking pusta nito, ang mukhang malabo, na mananalo. Mapapansin kasi sa kanilang laban, na nahihirapan makasabay si Barrera, sa bilis ni Pacquiao. Pagdating ng round 9, ay nagawa pang sumuntok ni Barrera kay Pacquiao, habang inaawat na ito, ng referee. Dahil dito, ay binawasan ang puntos ni Barrera, at halatang frustrated na ito, sa mga nangyayari sa kanya, sa loob ng boxing ring. Dahil nga sa sikat na Mexican boxer, ay halos karamihan ng mga fans na nanood, ay mga Mexican. Kaya naman para hindi mapahiya, ay ginawa ni Barrera, ang lahat ng kanyang makakaya, para makasabay sa mga sunod-sunod, at malalakas na suntok, ni Manny Pacquiao. Subalit sa huli, ay hindi talaga sumapat, at napagod na rin, dahil sa mga patama na body shoot ni Pacquiao, na muling ikinabagsak ni Barrera, sa round 11. Matapos ang pagpapaulan sa kanya, ng mga solid na suntok ni Manny, sa mga huling segundo, ay mismong corner na ni Barrera, ang nagpatigil ng laban. Dahil sa matinding laban na ito, ay itinanghal na bagong kampyon si Manny Pacquiao, sa featherweight, sa napakatahimik na arena. Makikita rin ang lungkot ng mga fans, at ang ilan pa nga ay umiiyak, dahil sa pagkatalo ng kanilang pambato, na si Barrera. Samantala, noong October 6, 2007, ay muling nagkaroon ng rematch, si Pacquiao at Barrera, sa Las Vegas Arena, pero sa huli, ay nanalo pa rin si Manny Pacquiao, via unanimous decision. Number 3, Oscar de la Hoya. Noong December 6, 2008, sa Las Vegas,
Ang mismong promoter na ng Golden Boy Promotion, na si Oscar De La Hoya, ang nakalaban ni Manny Pacquiao. Bagamat kilala na si Manny, pero ang kanya naman na makakatapat, na si Oscar De La Hoya, ay matagal ng superstar, bago pa man sumikat, si Manny Pacquiao. Samantala, ang natural lang na timbang, na pinanggalingan ni Manny Pacquiao, ay isang mababang weight class, at ang makakaharap naman niya, na si De La Hoya, ay pang middleweight, ang mga kamao. Kaya naman inakala ng maraming banyaga, na matinding pinsala ang tatama, kay Manny Pacquiao, sa nooy sobrang sikat na si De La Hoya, dahil sa mga nakakabilib, na mga pagkakapanalo nito. Noong mga panahon pa rin na ito, ay hindi pa rin nawawala ang pagdududa, ng ilang mga banyaga, sa kakayahan ni Manny Pacquiao, dahil nga superstar na, ang kanyang makakalaban. Pinagbasehan pa ng mga pumabor kay De La Hoya, na mas malaki daw ang advantage nito, lalo't pagdating sa height, power, at reach advantage. Ngunit ang ipinagwalang bahala nila, ay ang speed, strategy, at endurance na taglay, ni Manny Pacquiao. Kaya naman dahil sa mga taglay na ito ni Pacquiao, ay hindi nag-ubra si De La Hoya, at natapos ang kanilang matinding laban, sa loob lamang ng round 8, at panalo, si Manny Pacquiao. Number 2. Ricky Hatton. Ang British former professional boxer, na si Ricky Hatton, na tinaguriang hitman, at superstar, ng bansang England. Siya ang sumunod na nakalaban, ni Manny Pacquiao, matapos ang nakakabilib, at impresibong pagkakapanalo nito, kay De La Hoya. Kahit kinikilala na, si Manny Pacquiao, dahil sa mga bigating boksingero na tinalo nito, ay nagpatuloy pa rin ito, na magpakilala sa ibang mga kampyon, at superstar, na pinagmamalaki, ng ibang mga bansa. Samantala, ang British former professional boxer na ito, na si Ricky Hatton, ay walang kaalam-alam, sa matinding tama, na kanyang sasapitin, sa kanyang karera sa boxing, dahil sa makakaharap na niya, si Manny Pacquiao. Noong May 2, 2009, sa MGM Grand Arena, sa Las Vegas, Nevada, sa Amerika, ay ginanap ang labanan, na tinawag, na The Battle of East and West. Ang kanilang paglalabanan, ay ang titulong IBO, and the ring light welterweight, kung saan maraming tao ang nanood, sa buong arena. Matindi ang suporta ng mga British national, para sa kanilang pambato, na si Ricky Hatton, na umaasang matatalo nila, ang tumalo kay De La Hoya, na si Manny Pacquiao. Subalit sa round 1 pa lamang, ay matinding tama at atake na, ang natanggap ni Ricky Hatton, matapos siya patumbahin, ni Manny Pacquiao, ng 2 beses, sa round 1. Dahil sa matindi, at masakit na pagkakatalo, na inabot ni Ricky Hatton, sa mga kamao ni Manny Pacquiao, ay ayon sa mga balita, ay unti-unti na ito, nawala sa mundo ng boxing, at nalaos. Ayon pa sa mga report, ay hindi nagtagal, nag-resign na si Ricky Hatton, at napabalitang nagkaroon pa ito, ng matinding depression, dahil sa masaklap na pagkatalo niya, sa pambansang kamao ng Pilipinas, na si Manny Pacquiao. Number 1. Miguel Cotto. Matapos talunin ni Manny Pacquiao, si Ricky Hatton, ay sumunod naman niya na kalaban, ang superstar ng bansang Puerto Rico, na ang pangalan, ay Miguel Cotto. Noong November 14, 2009, sa MGM Grand Garden Arena, sa Las Vegas, Nevada, sa Amerika, ay ginanap ang laban, ni Manny Pacquiao, at ang pambato, ng mga Puerto Rican, na si Miguel Cotto. Noong mga panahong ito, ay nakataya sa kanilang laban, ang WBO, Welterweight Championship. Samantala, dahil sa mga dumaraming taga-suporta, ni Manny Pacquiao, ay inaasahan nila, na explosive at knockout, ang magiging performance nito, sa kanyang kalaban. Kaya naman hindi sinayang, ni Manny Pacquiao, ang suporta ng kanyang mga fans, at laging sulit, ang bayad ng mga tao sa tiket, dahil sa ang laban nila, ni Miguel Cotto, ay talagang bakbakan, ang ipinakita. Sa kanilang matinding laban, ay round 3 at round 4 pa lamang, ay natanggap na ni Miguel Cotto, ang pinakamaaga niya na knockdown, sa kanyang buong karera sa boxing, nang siya ay patumbahin, ng mga solid na suntok, ni Manny Pacquiao. Nagawa pa ni Miguel Cotto, na paabutin ang kanilang laban, nang hanggang sa round 12, pero dahil sa lamog na ang pagmumukha nito, at sobra ng pagod, ay hindi na niya kinaya talunin, ang pambato ng Pilipinas. Sa huli, ay panalo si Manny Pacquiao, via technical knockout, sa buong round. Dahil dito,
ay si Manny Pacquiao na, ang mas sikat, kontra sa mga sumunod pa niya, na mga nakalaban. Ayon sa mga report, ay si Manny Pacquiao, ang nag-iisang boksingero sa kasaysayan, na nanalo ng 12 major world title, sa 8 magkakaiba, na mga weight division. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ikaw, anong masasabi mo, sa mga nagawang tagumpay na ito, ni Manny Pacquiao? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next video.